Kabombo mga ka-Star Nation, sa ating balitang lokal, magkakaroon ng pansamantalang pagkawala ng kuryente sa ilang lugar na sakop ng Cotabato Light franchise bukas, araw ng Linggo, Mayo 17, taong kasalukuyan, ayon sa abiso ng NGCP. Star FM Local. Isasagawa or mangyayari itong power interruption mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 6:15 ng gabi o humigit kumulang 12.5 hours upang bigyang daan ang maintenance ng iba pang mahahalagang aktibidad sa Sultan Kudarat, Dato Saudi Ampat 169 kV transmission line at Kibawi Sultan Kudarat 138 kV line. Mayroon ding mga ride-on activities gaya ng pagpapalit ng mga connector sa SKU substation or substation switch yard, load distribution activities, hotspots correction at itong energization ng mga kaugnay sa metering facilities. Pinapayuhan ang mga residente na maghanda para sa nakatakdang brownout upang maiwasan ang abala at masiguro ang kaligtasan habang isinasagawa ang maintenance activities. Kaugnay ng balitang yan, sa linya ngayon si Mama Doreen Almirante, ang tagapagsalita ng Cotabato Light and Power Company, upang bigyan po tayo ng paliwanag ukol nga sa mangyayaring malawakang brownout o walang ilaw bukas, araw ng Linggo. Ma'am Doreen. Oo, tama ka nga sir, no. Base po sa ating pinalabas na anunsyo po, naka-receive kami ng advice galing po sa NGCP o yung tinatawag nating National Grid Corporation of the Philippines na magkakaroon po sila ng shutdown po sa linya ng kuryente, especially po din po sa transmission line sa Kibawi sa San Kudarat na 138 kV. So, apektado po ang buong franchise area ng Cotabato Light sa darating na Sunday, that's May 17, 2026, mula alas 5 or 5:45 a.m. ng umaga hanggang 6:15 po ng hapon. So, mga almost 12 hours po yun, 12.5 hours po yung ating brownout this coming Sunday, sir. Ma'am, ulitin natin, ano ang dahilan po? So, sa naibigay nila na mga kadahilanan, sir, no, may mga gagawin silang mga transmission line na preventive maintenance at may mga validation and testing po sa kanilang mga power transformer at may mga iba't ibang ride-on activities po para po mapanatili nila ng maayos at ligtas po yung mga operation ng kanilang power system at para din po maiwasan natin yung mga hindi planadong power interruption in the future po, sir. Linawin natin, hindi ito sa Cotabato Light na problema, kundi sa National Grid Corporation of the Philippines or sa NGCP, ma'am. Tama ba ako? Yes po, sir. Tama po, sir. Ang may gagawing maintenance po is yung ating grid line o yung transmission line which is under NGCP, kung saan doon po dumadaan or kinukonsider natin siyang highway po ng ating kuryente na nagbibigay po o hahatid ng supply ng kuryente po sa atin. Nurse, it's your chance, it's your time para magbigay ng mensahe sa kanila. Oo. So, sa muli, no, humihingi kami po ng paumanhin sa abalang naging dulot nitong ating power interruption. Sa bagamat hindi po ito ay labas po sa control ito ng Cotabato Light. So, hinihiling namin yung ating pang-unawa po ng ating consumers and cooperation for this time para po ito din po is isang bahagi po ng kanilang mga gawain para po ma-prevent yung mga unscheduled o yung mga hindi yung mga biglaang mahabang interruption. So, Star